morning. Today is ano ba ngayon? Nakalimutan ko na yung yung date. November 27. Pa lang, mag si 7 o'clock pa lang. So, dapat may pasok ngayon si Bichot. Kasi Friday. Kaya lang hindi siya nakapasok kasi nga na-aksidente siya sa bike niya kahapon. Excited pa naman siya na mag-bike kasi nga diba nung last na video namin nag-open siya ng bike kasi nga regalo yun sa kanya ng papa niya. And then kahapon nung hapon na pinutan siya dito ng friend niya kasi nga excited sila sa bike, so magbabike daw sila. Sabi ko naman maya-mayang kunti kasi sabi ko mag-prepare lang ako ng pagkain niya kasi may pasok sa office. So syempre for the pilit si Kirby na dyan lang naman daw siya sa labas magbabike, so pinayagan ko na kasi sabi ko dyan lang sa harap namin pabalik-balik, tapos mabagal lang ba yung pagbabike, yung mag-ingat. Tapos nung pagsilip ko naman sa labas, andun sila nanay, yung kapitbahay namin. So parang nakampante ako na ay at least may makakatingin-tingin sa kanya habang nagbabike. So siguro mga wala pang 10 minutes, may tumatawag na sa akin si nanay. So nung pagtawag sa akin, kinabahan na agad ako. Parang naisip ko, si Kirby, baka natumba. So yun nga, hindi ako nagkamali. Pagbukas ko ng screen, nakita ko agad si Kirby, meron siyang dito. Dito? Basta dito ata yun. Parang akala ko may sugat dito, tapos dito. Hindi ko pa nakita yung sa kamay niya at sa braso niya at sa tuhod niya, kasi yung una ko talagang tinignan yung dito niya sa ulo. Kaya inano ko talaga agad, yung chinek ko agad yung sa ulo niya ay sa may noo. Buti na lang, lang pala yun, dumi. Tapos yung dito niya sugat talaga. Buti na lang hindi na napalakas ba, kasi lang siya dito, parang nagasgas. Kasi yan siya pag about sa head niya, maingat na maingat siya. So gagawan niya yan talaga ng paraan na hindi mauntog yung niya, yung ulo niya. So nung pagkapasok niya, tapos hinugasan ko yung sugat niya sa banyo, doon ko na discover na ang laki pala ng sugat niya sa tuhod. Sobrang na-shock talaga ako. Tapos syempre naawa ako. Tapos biglang nagsisi ako na bakit binilhan ng bike. Parang na-guilty ako na hindi ko sinamahan sa labas. Alam mo yun, parang gusto kong sisihin si Mod na bakit niya binilhan. Kasi nga for the first time, nagkasugat si Kirby. First time niya talagang nagkasugat ng ganito, ng ganun. Kaya parang hindi ko matanggap, alam mo yun, yung parang sa 12 years, sobra yung pag-iingat ko. Kahit nung maliit yan, nung toddler yan, hindi yan siya nasusugatan. Kasi nga sobrang ko talaga na huwag siyang masugatan. Di baling kargahin ko yan nung maliit pa. Kasi huwag lang madapa, yung ganun. So, first time yan experience talaga na magkasugat ng ganito. Kaya kahit siya parang natakot din siya, nag-alala. Tapos habang hinuhugasan ko yung sugat niya, naiiyak ako. Kaya sorry siya ng sorry. Sabi niya, I'm sorry mama. Sabi ko mag-sorry ka sa self mo kasi yun yung nasaktan. So excited pa naman siya kasi di ba nga next week walang pasok kasi Monday election and parang araw ng mga patay. So parang 1 week walang pasok plus itong 2 weekend. So yun yung parang nilulook forward niya na makakapag-bike siya, makakapaglaro siya. So wala tuloy. Dito lang siya sa bahay magpapagaling nung sugat niya. Pero buti naman yun lang, hindi naman ganun ka serious. So gasgas lang yan sugat. Yung sa tuhod lang yung yung grabe, yung malaki talaga. Buti hindi malalim. Tapos nung pagising ni Mon, syempre kahit naawa siya, pero parang kasi kung pareho kami ni Mon, magiging parang ang tawag doon, emotional, or parang matakot or what, parang ganun ba, parang mas lalong si Kirby. Kaya parang sinabihan na lang siya ng papa niya na it's okay, it's part daw ng ng pagbabike na magasgasan, na masugatan. So parang
para hindi ba matrauma si Kirby kasi yan si Kirby kasi pagka kunyari na sugatan siya or nasaktan siya sa ganung bagay, hindi na siya uulit, parang nagkakatrauma siya. So yung ginawa ng papa niya na it's okay, ako nga nung maliit ako mas grabe pa yung naranasan kong sugat, yung parang ginagano na lang siya ng papa niya para hindi siya ma-trauma at mag-bike ulit. So sabi naman ni Kirby magbabike pa naman siya ulit pagka after na daw mag-heal ng niya. So ayun, nakakasad yung ni Kirby, bakasyon. Si Kirby tulog pa, hayaan ko lang muna siyang mapahinga kasi nga yung sugat niya. Hindi rin siya masyadong nakatulog kagabi kasi nga inaalala niya siguro yung sugat niya. So magpe-prepare lang ako ng breakfast today kasi padating naman si mga 8:30, andito na si The next day. Bichot, where are you going? Asan yung Saan sugat po mo? tayo, ma'am? Oo, kawawa naman si Bichot, may sugat. Dahil may sugat siya, sasangyop si Bichot. You're the ones who brought that up. Oo. Are you happy? Are you excited? Yeah. Ayun yung niya, oh. Ayun sa... What is your gift for us? I don't know. Wala Gusto ko siyang ng madaming money. love. Wala siyang money. At gusto ko ng madaming love at maraming kiss. Bakit tayo magsasangyop? Because I am hurt. And, Hungry. ano yung It's because it's anniversary ni Mama. Oh, how many years na? 14. Oh no! 16. 16. Hindi niya alam. 16. Sorry, I forgot. Oo. Sorry. Dahil may sugat siya, nakalimutan niya. Sino excited mag-samyop? Yung driver po. Let's go, Big Boss! Hindi, kita sasangip-sal. Gusto mo ulit sa ano? Di ba sabi mo yung bago? Napago. Baka may mga doon, sushi. Kasi Japanese kineme. Oo. Yung mga maki. Oh! Di ba you like? Ay, di. Barbecue eh. Ah, okay. Wawa naman yan at natumba sa bike. Pero medyo medyo na yung sugat niya. Wagyu Nico. Ay, sorry. Careful! So ayan, andito na kami sa loob guys. So mag-voice over muna ako for today's video mga me kasi sobrang lakas ng background music nila, as in pangmalakasan talaga. So ayan, pumipila na yung mag-ama ng set na pipiliin nila. And then sabi ni Kirby, it's my turn daw, kaya i-video niya daw ako habang pumipili na gusto kong orderin. So yung napili namin yan is yung set A. Tapos, umorder din sila ng mga mango shake, and then kay Moon is watermelon shake. Tapos ako, Coke lang yung in-order ko para pantanggal ng umay. So, ayan, sabi ko kay Kirby, lumipat kami ng table kasi against the light yung nila, pwesto nila. So, ayaw nila, pareho, okay na daw dyan. So, ayan, medyo madilim yung video, pero okay lang yan. So nag-start ng mga grill, sinundang mga meat. Tapos alam nyo ba guys, sobrang natuwa kami ni Mon nung habang nagsasamyup kami, parang na-amaze kami kay Kirby kasi every time na nagsasamyup kami before, kung hindi Jollibee, McDo yung pagkain niya, nagti-take out siya ng pagkain niya. Pero this time talaga, sobrang na-enjoy niya yung pagkain namin dyan sa Wagyu Nico kasi lahat ng meat na in-order namin ay kinain niya. And then sobrang nagustuhan niya talaga na paulit-ulit siyang nag-o-order. Kasi gusto niya yung cheese na dip nila dyan. Kaya sobrang daming nakain niya talaga ng mga meat. So ayan, sabi ni Mon, mag-picture daw muna kami. So, sobrang lapit lang din nitong
place na to sa bahay namin. Siguro mga 10 minutes lang yung layo niya. Kaya dito na din kami nag-decide na kumain kasi nga may sugat si Kirby para hindi siya masyadong matagtag sa biyahe. So ayan, di pa rin natatapos yun sa pag-picture-picture. So ayan yung aming pagkain. Kain tayo guys.